Hello mga amigo kagmiga, it's me John TV Vlogs and welcome to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo nang kalimutan na mag-like, comment, share and subscribe at i-hit yung notification bell para updated ka sa mga video na gagawin ko. Pagpasensyahan nyo na guys, mga amigo kagmiga, kung hindi ako nakapag-upload ng sunod-sunod dahil mayroon na akong work tapos hindi ako consistent sa pag-upload ng videos. Sa loob ng 2 taon, hindi ako nakapag-video ng sunod-sunod. Kaya ngayon na ako magbibideo. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng title block gamit ang A3 size paper. Ang version niya pala mga bigo kagmiga ng AutoCAD na ginagamit ko ay AutoCAD 2021. Tara, simulan na natin. Dito na tayo sa ating AutoCAD wireframe. Magki-create ako ng rectangle na ang laki niya is 42 by 29.7. Type REC space. Yan, mag-create tayo ng rectangle guys, pero wag nyo munang bibitawan. Type tayo ng D space. I-type natin ngayon yung 42 space 29.7 space. Yan, nakapag-create na tayo ng paper na A3 size. Tapos, ang gagawin ko dito is mag-offset tayo ng 1.5 paloob. Type O space 1.5 space, click lang natin paloob. Yan, meron na tayong borderline, pero babawasan natin yung ilalim ng 0.5. I-stretch lang natin to guys, tapos magta-type tayo ng 0.5 space. Yan, para maging 1 meter siya. Ganon din dito sa right side, stretch lang natin sa midpoint para right side, tapos magta-type tayo ng 0.5 space. Ganon din sa itaas, stretch lang natin pa itaas, type 0.5 space. Itong borderline na to mga amigo kagmiga, papalitan natin to ng layer na borderline. Yan. Ngayon, magta-type ako ng X line, type XL space. Punta tayo dito sa left side. Yan, left click ulit space. Tapos mag-offset ako ng 3. Type O space 3 space, left click petaas. Yan, tanggalin lang natin tong X line na to by press E space. Yan, erase command yun mga amigo kagmiga. Click lang natin tong borderline, type MA format prop space, click lang natin tong X line para magbuka siyang borderline. I-trim lang natin tong sobra, type TR space. Yan, change layer tayo into borderline. From line, change natin yung layer into borderline. Yan, magki-create ako ng line, type L space, left click pababa. Yan, tapos mag-offset ako ng 3 O space 3 space, left click pa right side. Pag activated na mga amigo kagmiga yung offset command, pindutin nyo lang yung space bar para ma-activate ulit. Tapos ita-type nyo na lang yung dimension niya. Next, space, type natin yung 6 space, click lang natin to guys pa right side. Yan, escape, space ulit, type natin 9 space, right click, escape, space ulit, type natin yung 8 space, left click ulit pa right side. Yan, escape, space ulit, 6 meters space, left click pa right side ulit, tapos 4.5 space ulit, 4.5. Yan, tanggalin lang natin tong line, erase, type E space, tapos click lang natin tong line, type EX or extend space, click lang natin tong line. Yan, tapos tanggalin lang natin to,
TR space. Itong vertical lines na to, palitan natin to ng layer na line. Yan. Tapos dito sa right side, gagamit ulit ako ng line. Type L space, left click pa itaas, tapos mag-offset ako ng 10 meters. Type O space 10. Space, left click pa left side. Yan. Tapos mag-offset ako ng 5 meters. Type O space 5. Space, left click ulit pa right side naman. Yan. Tapos click lang natin ulit tong line na to, tapos type EX. Extend space, click lang natin tong dalawang lines. Tanggalin lang natin tong line. Type E space. Tapos i-trim lang natin yung sobra. Tapos i-click lang natin tong line. CO or copy. Left click pa right side. Tapos, change natin to ng layer na line. Tapos, punta tayo dito sa color niya. Palitan natin ng yellow. Ngayon, ang gagawin ko naman mga amigo kagmiga is magta-type ako ng divide. I-divide natin yung line na to. Space. I-click lang natin tong line. Type natin yung segments. 8. Type 8. Space. Yan. Erase lang natin tong line. Yan. Pag highlight nyo, makikita nyo itong tooldock. Ito yung i-divide natin, yung mga segments niya. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang mangyayari ngayon, i-move natin to dito. Make sure nyo lang na naka-on yung ortho mode nyo para hindi gumalaw yung na-divide nyo na segments. Gagamit ulit ako ng X-line. Type XL space. I-point nyo lang guys sa tooldock na yon para makuha nyo yung horizontal line nya. Tapos tanggalin lang natin tong sobra na lines. Ganon din dito sa kabila. Tapos gawin natin tong layer na line. Punta tayo dito sa layer. Palitan natin ng line. Tapos, napihil na natin to. Yan. I-paste natin dito. Tapos, offset tayo ng 3.5. Type O, space, 3.5, space. Left click lang guys, pababa. Yan. Tapos, i-extend natin dito. Tanggalin natin to. Type TR, space. Yan. Tapos, tanggalin din natin tong line. Type erase, space. Tapos mag-offset ulit tayo ng 2 meters. Type O, space, 2, space. Click lang tayo ng dalawang beses. Yan. Tapos, palitan natin to ng layer na line. Ganun din dito guys. Palitan din natin to. Yan. Tapos dito, mag-offset ako guys ng 0.6. Type O, space, 0.6, space. Left click, pababa. Yan. Highlight lang natin tong line, tapos type tayo ng MA match prop, click lang natin tong line, yan. Tapos i-trim natin tong sobra, kapihil lang natin to, lagay natin dito. Tapos mag-offset ako ng 0.9, type O, space, 0.9, space, left click, paitaas, extend ulit natin to. Sa line na to guys, punta tayo dito sa left side, i-point in natin yung crosshair natin dito, tapos left click pa right side, yan. Tapos magta-type tayo ng 1 space, yan. Ganon din dito guys, pag dito sa right side, i-point in nyo lang yung crosshair, tapos i-left click pa left side, tapos magta-type tayo ng 1 space. Ang purpose kasi nito guys, itong line na to, dito ilalagay yung pangalan ng professional practitioner like civil engineer, architect, electrical, plumber. Kaya dito ilalagay yung pangalan nila. Tapos ilababa, bago offset din tayo ng 0.6, type O, space, 0.6, space. Left click lang guys yan. Tapos i-extend lang natin to. Yan. Tapos mag-offset ako ng 2 meters, type O, space, 2, space.
Reflect lang natin guys ng 2 beses. Tanggalin lang natin tong sobra na lines. Yan. Tapos mag-offset ulit ako ng 0.3, type O, space, 0.3, space. Reflect lang guys pababa. Yan. Next, i-mirror lang natin to guys. Yan. Type MI, space. Punta tayo dito sa midpoint. Pag nakita niyo tong triangle, left click pa right side. Left click ulit at space. Dito, tanggalin lang natin tong lines. Yan. Dito naman mga amigo kamiga, tanggalin din natin to. Tapos magkikreate tayo ng line. Yan. Tapos mag-offset ako ng 0.3. Type O, space, 0.3. Space. Gawin natin tong line 1. Yan. Change layer ulit tayo guys. From borderline to line. Yan. Type L, space. Hanapin natin yung midpoint. I-line natin dito pataas. Tapos tanggalin natin to. Yan. Tapos makapihin lang natin tong line. Dalhin natin dito sa gitna. Yan. So, ang next natin gagawin, nalagyan na natin ng text. Change layer ulit tayo guys. Ang layer na gagamitin natin ay text. Yan. Tapos, magta-type ako ng ST or text style. Yan. I-click ko tong 15, tapos set current, tapos close. Magta-type ako ng T, stands for text. Yan, may text box ng lumabas. I-type natin ngayon yung Republic of the Philippines. Sa ilalim, province, underline, tapos city slash municipality of, underline ulit, tapos yan dito daw sa bandang ibaba mga amigo kagmiga, office of the city slash municipal engineer, office of the building official. I-arrange lang natin to mga amigo kagmiga. Gawin natin center. Di kasi naka-center. Dapat naka-center to mga amigo kagmiga. Yan. Click natin center. Yan. Ilagay natin dito sa pinakauna na box. Yan. Naka 90 degrees siya. Which is naka-on yung auto mode. I-off natin. Press F8. Yan. Tapos ilagay natin dito. Dapat naka-center din. Yan. Tapos i-adjust lang natin to. I-stretch lang natin tong text box pailalim. Tapos ito ipaibaba na natin. Yan. Okay na yan. Stretch lang natin ng konti. Yan. Papihilan natin tong text mga amigo kagmiga. Tapos lagyan natin dito. Papalitan ko to ng land use and zoning. Tapos kapihilan natin ulit to. Ang ilalagay naman natin dito mga amigo kagmiga is line and grade. Dito naman is architectural. Kapihin ulit natin structural. Tapos electrical. Plumbing. Mechanical.
I-move lang natin to mga amigo kagmiga. Piliin lang ulit natin to. Ilagay natin dito. Ang nakalagay naman dito mga amigo kagmiga is project title. Pilihan natin to, tapos dito project location, tapos dito sa pangatlong box project owner, tapos yung sa ilalim ng project owner dito banda is address, tapos dito sa ilalim table of contents. Tapos guys, sa ilalim piliin lang ulit natin to, tapos dito is logo. Stress lang ulit natin to, i-move natin ng konti. Dito is project title. Stress lang ulit natin to, project title. Tapos dito is project location. Napili lang natin tong dalawa mga amigo kagmiga, tapos palitan natin to ng project owner. Tapos imbis na project location ang ilalagay natin dito sa ilalim ng project owner mga amigo kagmiga, ang ilalagay ko dito is address. Yan. Ang ilalagay ko naman dito is revisions. Tapos kapihin lang ulit. Palitan natin to ng sheet contents. Tapos kapihin lang ulit natin to, i-paste natin dito. Palitan natin to ng sheet number. Dito tayo guys sa ilalim. Di ba naka 15 ito? Palitan natin to ng 0.10. Punta tayo dito, magre-resize tayo. 0.15 gawin natin 0.10. Yan. Palitan natin to ng PRC number. Lagay natin dito sa loob ng box. Yan. Tapos dito sa ilalim ng PRC ang kanyang PTR. Tapos papilang ulit natin to, tapos dito validity, tapos date issued dito, tapos kapilang ulit natin to. Ang ilalagay ko naman dito is TIN or TIN number. Dito naman guys is place issued. Walang liyo. What? Yan. Yan na mga amigo kagmiga. Tapos na natin ang ating title block. Bago tayo mag-end, meron akong isa shoutout, si Ma'am Annalyn Flaviano Legaspi. Ito yung Facebook page niya. Ganon din si Angelo Francisco. Ilalagay ko rin dito yung Facebook niya tsaka yung YouTube channel niya. I-subscribe niyo po siya. Magtulungan po tayo mga amigo kagmiga. Yun lang muna yung isa shoutout ko ngayon. Maraming salamat sa panonood. Give this video a thumbs up kung nagustuhan nyo, at kung may natutunan kayo, paki-comment na lang sa baba kung ano pa yung gusto nyong i-content ko para sa inyo. So, maraming salamat sa panonood. See you on my next video mga amigo kagmiga. Bye bye.